Welcome again to Bridging the Gap, episode 19. Today is January 16, 2025 at welcome sa SHCS alumni who continuously listening to this program. Ngayong araw, let us focus on listening to God's message sa mensahe ngayong umaga about getting close to the heart of God. Our passage coming from James chapter 4 verse 8, ang sabi, "Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded." And sabi naman sa Tagalog, sa Santiago 4:8, "Magsilapit kayo sa Diyos, at Siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala." Let's bow our head as we start with the prayer. Heavenly Father, praise you for the things you have done to our lives. Praise you for everything that we do. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ng bawat isa sa amin ay patuloy na nakakarinig ng inyong mga salita sa aming pag-aaral. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu that you continue speak to us sa aming mga puso, Panginoon. Nais po namin panalangin ang lahat ng ito at ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Friends, ang binasa po natin kanina sa James chapter 4 verse 8, ito po ay paanyaya sa bawat isa na humingi ng kalinisan at lumapit sa Diyos ng may taos-pusong pagsisisi, sapagkat siya ay malapit sa mga naghahanap sa Kanya. Sa mga nakaraang episode po, kung maalala po natin, when Samuel from the Old Testament first hear God's voice, he was in the tabernacle of the Lord where the ark of God was. Nakita po yan sa 1 Samuel chapter 3 verse 3. "And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep." Nung unang marinig po ni Samuel ang tinig ng Diyos, siya ay nasa tabernakulo ng Panginoon kung saan naroon ang kaba ng Diyos. At may dalawang napakahalagang bagay lang po tayong pag-uusapan ngayong araw. It's about the attitude of worship or our attitude of worship. Una na po dyan, sa nauna po nating binasa, he was in the tabernacle and pertaining to Samuel of the Lord where the ark of God was. That was a good place to be because of that location was as close to the presence of God, o mas malapit sa presensya ng Diyos. As a person could be in those days, unless of course siya ay isang high priest who entered to the Holy of Holies once a year. And close to God is where every person belongs. Lahat tayo na ginawa ng Diyos ay magkaroon dapat tayo ng priority o isaalang-alang natin ang pagiging malapit sa Diyos. At ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng ganong perspective. That doesn't mean you have to be in a place of formal worship. It just means you need to have an attitude of worship wherever you are. It's a posture of the heart. Kailangan daw po natin magkaroon ng attitude of worship wherever we are. Ang kahalagahan ng pagsunod po sa Diyos, katulad ni Samuel, dapat tayong maging bukas sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. At ang kanyang simpleng tugon, sinabi niya, "Narito ako," ay nagpapakita ng pusong handang sumunod. At ang pananatili sa presensya ng Diyos, friends, si Samuel ay nasa tabernakulo, isang lugar ng pagsamba at kabanalan nang marinig niya ang Diyos. Ito ay pagpapaalala sa atin ng kahalagahan na ang paglapit o paghahanap sa presensya ng Diyos ay binibigyan ng pagpapahalaga ang pagpunta sa lugar ng pagsamba at ang kabanalan especially. Pangalawang bagay po, other than the attitude of worship, we also need to think about the attitude in the ministry. Ang ating attitude po sa ministry, that's a lesson
where I learned while looking for the right ministry, where God is trying to lead me for the past months or year. When I was attending the church, I spent time with God every time I'm there. It became my special place to connect with Him. Since then, I've always had a special place I visit to listen to God. Every time na nasa loob po ako ng simbahan, alam ko at inahanda ko ang puso at isip ko na makikinig ako sa kahit anong sasabihin ng Diyos. Dahil yun ay special na lugar kung saan makikinig lang ako ng salita ng Panginoon. Sasamba. At ang pagkilala sa tinig ng Diyos nung una, going back to Samuel, hindi agad nakikilala or nakilala ni Samuel na ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Ang gabay ni Eli ang tumulong sa kanya upang maunawaan ito. At mahalaga na ang paggabay ng mga spiritual leader around us or mentors at ang pag-aaral ng salita ng Diyos para makilala natin ang tinig ng Diyos at ang kakayahang makinig at magtiwala, mga kapatid. Nang marinig ni Samuel ang tinig ng Diyos, hinayaan niya ang Panginoon na magsalita sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Straightforward. He completely listened nung naunawaan niya na kausap niya na pala ang Panginoon. In conclusion, and in our application in our daily lives, if we want to become that kind of person that others listen to, then get better acquainted with God. Mahalaga na magkaroon po tayo ng personal relationship sa Panginoong Diyos because God is instructing us to also connect to others. At mangyayari lang yun, magkakaroon lang tayo ng consideration in connecting with others once na-establish na natin yung connection natin sa Panginoon. Without that, napaka-imposible na magawa natin ito perfectly, na makakonect tayo sa kapwa natin. And connect with Him, I'm talking about God, on a consistent basis, and you will or we will greatly increase the likelihood that we will connect to others. As I said earlier, sabi po sa James chapter 4 verses 5 to 7, do ye think the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusted to envy, but He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Friends, huwag po tayong mag-atubiling tumugon kapag naramdaman nating tinatawag tayo ng Diyos. At ang pagiging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, ulit ko, pagsamba at devotion or devotion ay nagbibigay po ng daan para marinig natin ang tinig ng Panginoong Diyos. Sa atin pong panalangin, dapat tayong maglaan ng oras para makinig sa Diyos at magtiwala sa Kanyang mga salita. At ang kwento ni Samuel na pag-aralan natin, even from the previous episode or episodes, ay isang paalala na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa Kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagiging bukas, handang makinig at paglapit sa Kanya. Napakahalaga po. Matutunan nating marinig at sundin ang Kanyang kalooban. Nulit ko po, sa pamamagitan ng pagiging bukas at handang makinig, lalo tigit sa lahat, paglapit sa Kanya. And this is not only happening whenever we just think about submitting to God. We need to physically look for this place na kung saan maririnig natin ang salita ng Panginoon at kakausapin tayo ng Panginoon this direction sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon, sana ay naging pagpapala ang mensahe ng Panginoon in getting close to the heart of God as we continue our lives sa mga may pamilya, may mga anak. Hopefully, naging pagpapala ang Bridging the Gap para mas lalo tayo maging malapit sa Panginoon.
Let's bow our head as we close the program with prayer. Heavenly Father, thank you again, Lord, for giving us a chance to listen to your word, giving us a chance to think about it and experience sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga pamilya. Tulungan mo kami na i-apply ito sa pang-araw-araw namin reflection in getting closer to you, Lord. Purihin ka sa araw na ito. Lahat po ay aming dalangin. Aming binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen.